Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang uyan headlines kan mga bareta ngunya na Lunes sa lado nasyonal. China naghuma sa Pilipinas na milyones na Pinoy ang mawawaranin trabaho. Mga maestra asin mga personahes kay ni igwang 5 aldaw na wellness leave. Departamento sa Salud re-resolveran daan kakulangan ng dentista digdi sa nasyon. Sa iba pang pamayokan mga bareta sa lado nasyonal, Commission on Population and Development nagpatanid sa paglangkaw kan numero kan mga nagbabados na mga hobenes. Not guilty plea sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla pigsunad kan Sandigan Bayan. Tungkol na biyahe kan motorista sa Maharlika Highway, target kan DPWH antes mag-abot ang Holy Week. Sa lado lokal, duwang PDL asin sa indang partner ikinasal sa kasalan sa Piitan 2026 diyan sa Naga City District Jail. Sa luwas kan Pilipinas, US nangapudan sa Europe o sa mga leader kaini na ariglaron ang sa indang problema. At yan ang detalyes. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta inutonta sa lado nasyonal, nagpatanid ang Chinese Embassy sa Manila na lakdang kan mga senador sa pagpunteriya sa mga diplomat kaini malaag sa peligro kan relasyon pang ekonomiya asin pwedeng magresulta nin pagkawala kan milyones na trabaho para sa mga Pilipino. Ang pahayag kan China ini sa tahaw na naglalangkaw na tensyon sa pagultanan kan Beijing asin mga legislador katakod kan padagos na issue duman sa West Philippine Sea. Sa pahayag kan spokesperson kan China Embassy na si Ji Lingping, pigbatikos kay nan propeso ka nagkapirang senador na ideklara na persona non grata ang Chinese diplomat o i-recall ang Chinese ambassador. Ang pahayag kan embahada kasunod ini kan resolution number 256 kan Senado na nagkokondenar sa pahayag kan Chinese Embassy official sa pagtuyaw sa mga opisyal kan Pilipinas ninuliman sa pagdepensa sa soberanya asin mga diretso sa kadagatan. Mientras tanto kontrama ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang sinambit ng huma kan Chinese Embassy na saro subot klase nin pangho-hostage sa ekonomiya. Sinabi ka ini na dapat asiguraron kan gobyerno ang seguridad kan mga Pinoy na nag-i-star duman sa China siring man sa Macau asin Hong Kong. Kaya konpig otro da kan China an palit ulo hostage diplomacy ka ini arogan sinapok ang tulong Pinoy na nakulong duman sa subot kaso kan pang ESPya. Nagalaom sinda nababawion kan Chinese Embassy ang pahayag ka ini asin lilikayan ang mga mapaghuma na mga tataramon masingani dahil pasubuot ini bago sa karakter kan China. Segon kisindanya kan taon 2011, nagpautob nin ban ang China sa paglaog kan mga pigya export na batag asin man pinya kan Pilipinas sa saindang nasyon bilang balos sa standoff sa Baho de Masinloc. Kaya dapat subot na mag-aksyon ang mga nanunungdan na opisyal kan gobyerno tangarig na protehiran ang ekonomiya sa mga posibilidad na panggigipit kan China. Dagos-dagos kita kan mga bareta sa lado nasyonal, tatawa na kan Department of Education in hasta 5 aldaw na wellness leave taon-taon ang sa inang mga teaching as inang teaching personnel tangarig daang masuportaran ang sa indang mental health as in overall well-being kaini sa tahaw-man na naglalangkaw na demand sa sektor kan edukasyon. Sabi pa sa informasyon na ang wellness leave na ini para sa gabos na eligible na non-DepEd o DepEd officials as in mga employees, kabali na ang mga nasa permanente, temporary, casual, contractual,
coterminous, kabali man ang substitute as in unprovisional positions, siring man ang contract of service as in job order personnel na direktang imbwelto sa departamento. Tiglinaw kan DepEd na ang wellness leave, suway pa ini sa nagdadanay nindang vacation as in man sick leave na benepisyo, pwede daang gamiton para sa mental health care, physical wellness activities o maski sa pagkakaigwasana nen restorative break gikan sa trabaho. Pwedeng i-aprobitsar ini kan mga kabuhan o unleave nin hasta tulo na sunod-sunod na aldaw o maginan consecutive days sa bilog na taon, depende da ini sa indang pangaipo asin man masa irarom sa approval procedures. Igwa na kitang 16 minutos, makalis na an alas 12 minuto, ilabyugtan mga bareta niya to sa lado lokal. May kasong falsification ng public documents, dakop digdi sa syudad ni Naga. Detalles kan Bareta Boyet Paderes. Kan nakaaging aldaw dyan sa Bilmar Subdivision sa Barangay Kalawag, matarayumpong na-arestar kan mga tauhan kan Police Station 3, katuwang ang theft and robbery unit ang sarong wanted person na iguang warrant of arrest. Nabisto ang suspect na si Eric, 41 anyos, may agom asin sarong delivery rider, residente kan sinambit ng lugar. Ang akusado ang natubang sa kasong falsification of public documents na iguang relasyon sa Article 172 in relation to Article 171 kan Revised Penal Code na may rekomendadong piyansang 36,000 pesos. Yaon ngunyan ang akusado sa Police Station 3 para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet pa rin. BBS Basta Bareta, sigurado. Bultantaan mga bareta sa lado nasyonal, inako kan Departamento sa Salud na labi-labi ang kakulanganin dentista digdi sa nasyon. Segon kay DOH Undersecretary Emi Perez na dahil digdi dakol na mga nagruruluwasan ng mga illegal na dentista igdi sa Pilipinas. Base sa indang pagkarkula, igwadaanin populasyon nin sarong dentista sa 53,000 na mga pasyente. Dahil sa kakulangan kan mga dentista digdi sa nasyon, igwang siyam sa 10 mga aking Pinoy ang nakaka-eksperyensya nin pagkaraot kan ngipon o igwanin dental problem. Nagigibo na sinda ni Lakdang para masimbagan ang sinabit ng problema sa kakulanganin dentista sa Pilipinas. Yanos tanto tinawan linaw kan Department of Agriculture na madurar sa nanin asa sa panahon kan aranihan ang stocks kan mga imported na sibuyas digdi sa nasyon. Sigon sa DA na igwang 82% na sana ang cold storages warehouses igdi. Kadaklan sa mga laog kaini anas mga imported na sibuyas. Nagdepensa man na ahensya asin pigsabi na mayong oversupply kan imported na sibuyas digdi sa nasyon. Dagos-dagos kita kan mga paghatod nin mga bareta sa lado nasyonal of Paman Giraray, nagpatanid ang Commission on Population and Development sa paglangkaw kan mga pagbados kan mga hoben o mga adolescent na mayo pang 15 anyos ang edad. Maski nga ni naghuhuros man ang numero kang kabilugan na teenage pregnancy sa Pilipinas. Sigon sa datos kan Philippine Statistics Authority, paghali sa 138,697 na mga live births kan mga kababayihan may edad 10 hasta 9 o 19 kan taon 2024, 3,612. Iyo ang mga aking babae na mas hoben sa 15. Naglangkaw ini nin nasa 3,343 kan 2023. Sinabi ni CPD Undersecretary Lisa Bersales na mantang padagos na naguhuros ang numero kan pagbados sa edad na 15 hasta 19, ninuli sa nagdadanay na programa kan gobyerno, naglalangkaw man ang kaso kan mas mga hoben pang grupo. Kabali sa mga rason, ang katiusan, limitadong oportunidad sa edukasyon, asin amay na exposure sa sexual na nahihiling sa social media. Naunambitan ni Bersales na kaipuhanin mas localized na interventions kay banan pagkikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno asin barangay, siring man ang pag-target sa mga hobenes sa paaykan na iintindihan ninda
piing kaminar niya ang mga mensahe na dapat nakasentro bako sa nasa sex education kundi man daa sa pagtukdo sa mga aki dapit sa saindang mga pangiturugan asin kamautan sa saindang buhay. Dinagdag pa kay na importante man ang papel kan mga eskwelahan, mga maestra sa pagpugol sa adolescent pregnancies asin dapat magkaigwan ng synchronized efforts sa gabos ng mga LGUs tangarig masiguro na magkaparehas ang mga programa sa bilog na nasyon. Mientras tanto nasabat kan Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang pagkakalkulo na nasa 55.3 milyon pesos na kantidad kan Shabu na sekreto sa nang ipigsuksok sa laog kan duwang Biblia kan sarong German National na pasahero na diskubre ana sa 8,145 gramo kan illegal na droga matapos mahiling sa x-ray scan ang makadudang laog kan bagahe. Nakapatos ini sa plastic asin man duct tape asin ipigsuksok sa mga librong may labot sa tahaw. Tulos na inarestar ang suspect asin pag-turnover ini sa PIDEA para man sa magkakanigong kaso. Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, otomatiko na nagsunad kanat guilty plea ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. matapos ining magsayuman na magtaonin na plea. Katakod ini sa kasong malversation na may koneksyon sa subot 92.8 milyon pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Mientras tanto nagsunad man ni not guilty plea ang kapwa akusado na si Juanito Mendoza, accountant kan DPWH Bulacan 1st District Office. May giramduman na kan Pebrero 9, nagsunad ang kampo ni Revilla kan urgent motion for inhibition kontra kay Justice Carl Miranda. Ninhulit at tugang subot ini ni Benaventura Miranda na abogado man ni dating DPWH Secretary Roberto Bernardo sa investigasyon sa flood control projects sa Senado. Nagsayuma man si Revilla na magtaonin plea sa suway na kasong graft na pigdadangog kan Sandigan Bayan 4th Division. Katakod pa man ini kana sinambit ng proyekto pigapako and preliminary markings of evidence kon Pebrero 23 hasta 27 mantang ang pre-trial gigibon ini sa maabot na Marso 6. Antes po nan ang pre-trial pigsugo kan korte ang mga partido na magsumitir kan joint stipulation. Mientras tanto nag-waive si Revilla kan sa iyang pag-atindir sa preliminary conference alagad nakatalaan ining mag-atubang sa pre-trial. Iguan na kitang 24 minutos makalis na alas 12 minuto sa iba pang mga dugang na bareta sa lado nasyonal. Pig-anunsyar kan DPWH ang mga ipapautob na Holy Week plan para sa Maharlika Highway. Sa ginibong press conference, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na target ninda na maging maray asin mayo ng problema ang biyahe kan mga motorista sa Maharlika Highway antes mag-abot ang kamahalan. Kabali ang sinambit ng plano ang pagtanggal kan mga nagsasabal-sabal sa tinampo asin ang temporaryong pagtapal sa mga tinampo na daiman pantay. Subot dapat matapos na ang gawi na ini antes matapos ang bulan kan Marso urog na tapiglalauman na madagsa o dakol na mga motorista ang maagidigdi. Apera dyan maawat man kan sekretaryo na lagan ng temporary solution ang iba pang tinampo na dai pasakop kan ginigibong paghirahay kan Maharlika Highway. Nagkapira sa mga iniyo ang paglaag nin aspalto sa mga rolobak na tinampo para man maagihan nin tultol kan mga motorista. Oreng barata na kitang unyan sa lado nasyonal. Hinali na kan Department of Agriculture ang import ban sa mga manok asin poultry products gikan sa nasyon kan Netherlands. Sigon kay DA Secretary Francisco Laurel Jr., kumpiyansa siya na nakontrol asin napugulan ang peligro na daradara kan highly pathogenic avian influenza sa sinambit ng nasyon. Ninuli sa pag-lift kan ban gabos na mga import transactions, magapadago sa lindong kan na pagkaoryunan na kondisyon asin mga rules and regulations kan ahensya. Ang sinambit ng kasuguan, ini magkakaigwanin
bertud nin kinsing aldaw. Matapos na maipost sa official website kan DA, asin maiso na dini sa Office of the National Administrative Register. Mirasan na pigutugutan man kan DA, ang pag-angkat nin karne nin manok, day old chicks, mga sugot, asin similya sa sinambit ng nasyon. Barata na kitang unyan sa lado lokal, duwang persons deprived of liberty, asin sa idang mga partner, anipig kasal, sa ginibong kasalan sa Piitan 2026. Sa laog ini, Canaga City District Jail Male Dormitory, kasabay kan selebrasyon kan Valentine's Day, na nagtalikod na Sabado, Pebrero 14. Pigpanginutan ni Reverend Father Jason Gaite, Chairperson kan Cáceres Commission on Prison Welfare, ang sinabit ng seremonya na piggibo sa laogan pasilidad kan kulungan. Sigun sa Naga City District Jail Male Dormitory, mawat kan aktibidad na tauan in pagkakataon ang mga PDLs na mapapusog ang sa indang relasyon, asin mapahiling na mantinido ang pagkamuot, paglaom, asin man pagtubod, maski nga ni iyaon sa laog kan kulungan. Nag-atender sa seremonya ang mga paryentes kan duwang padis, siring man ang mga kabuhan kan kulungan sa pamamayo ni Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubes. Parte ini kan sinambit ng programa kan mga inisyatiba kan pasilidad na nakasentro sa rehabilitasyon asin man moral recovery kan mga persons deprived of liberty. Sa pang barata sa lado lokal, inarestar kan mga otoridad ang rank 10 provincial most wanted person na si alias Ilya, 50 anyos, residente kan Balatan, Camarines Sur, sa ginibong simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation o SACLEO kan Pebrero 14 alas 2:10 nin hapon. Ang suspect na atubang sa kasong murder na mayong pigrekomendar na piyansa. Sigun kay Police Captain Rolando Rigaspi Jr., Acting Chief of Police kan Balatan MPS, resulta ini kan pinakusog na kampanya kan sa indang hepatura kontra sa mga wanted person digdi sa probinsya. Ginibo ang operasyon sa Barangay La Purisima sa Iriga City. Nagamit ang mga operatiba nin alternative recording device, tangarig ma-record ang bilog na proseso kan pag-aristar, mantang ipigpaaraman sa akusado ang sa iyang mga diretsyo. Presenteng nasa kustodiya kan Bureau of Jail Management and Penology sa siyudad kan Iriga, ang suspect para sa dapat na disposisyon. Pig-umaw ni Police Colonel Virgilio Lalia Jr., Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office, ang dedikasyon asin profesionalismo kan mga pulis, asin inasigurar sa publiko na mapadagos ang operasyon kontra sa iba pang wanted person sa probinsya. Sinabi man kan kapulisan ang sa inang padagos na kampanya, tangarig daang mamantinir ang pasiuden sa bilog na probinsya nin Camarines Sur. Barata na kitang niya sa kamugtakan kan panahon, makakamati nino ang panganuro na kalangitan na may warak-warak na pag-uran sa nagkapirang parte kan Luzon, partikular sa Cagayan asin Isabela, dara ini kan Sherline sigon sa Pag-asa ngunya na Lunes. Makaapektar man ang Esterlis sa Aurora asin Quezon, mantang ang Northeast Monsoon o Anamihan, maresulta ng mga panganuro na kalingatan sa nagkapirang parte kan Luzon. Sa Metro Manila, piglalauman ang mainit, asin marasahas na panahon, urog na pag-abot nin udto hasta hapon. Mientras tanto, mayo man na pigabantayan ang low pressure area o kaya bagyo sa laog asin luwas kan Philippine Area of Responsibility. Pigsabihan ang publiko na magdara nin payong, mantinidong updated sa mga masunod na weather bulletin kan Pag-asa. Barata na kitang unyan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nangapudan si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Europa na ariglaron ang anuman na diringkilan ninda sa Estados Unidos. Kasunod ini sa pagkontra ka nagkapirang European leader sa plano ni U.S. President Donald Trump na ang kinun kaini ang Greenland. Sigun kay Rubio na preparado ang U.S. na liwat pakarayon o ayuson ang anuman na day pagkakairintindihan ka nagkapirang mga leader ka ni Europa. Dahil man subot ninda gusto na maging dependent ang Europa sa US. Karupang bareta sa luwas kan Pilipinas, ultimong bareta, almahan kan Hamas, ang proposal kan Israel government na irehistro ang dakulang parte kan West Bank
Mawot kaya kan Israeli government na dagos na nindang gibuhon na parte kan sa indang nasyon ang teritoryo na sa indang sinakop. Poon pa kang 1967. Alagad sinabi kan Hamas na dahil pwedeng angkinon o anabon kan sisayman na nasyon ang mga kadalagaan sa indang pigsakop. Sinabi man kan Palestinian presidency, ang lakdang ang Israel iyudaan urog na maparuro sa kondisyon duman sa Gaza. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal. Boyet Paderes sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 35 minutos. Makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я Bueno, mga tugang aldaw na Lunes. я красива. Maulay-ulay po kita hasta launay, di po sa programang Pahiran-hiran sala, ini po ang sa inyong amigo Yetbo. Boyet Paderes po sa lado teknikal. Dr. Celso Marmol asin man si Ayi Camarote. Welcome po sa pang-Lunes na edisyon kan programang Pahiran-hiran sala. It's ano na kita partner ko niyan. 16. 16. Ano? Pastor! 16. February 16. February 16. May mga nagbe-birthday ko niyan 16. Si Sema, ang sakuya nga, intimo amigo. Ano, kung nagkantabay si Carmelo Reyes, Kitagawa. Happy birthday sa imo, Dre. Yaon siya ngunyan. Di ko maintindihan kung yaon sa ilba. Yaon pa siya sa kuyan. Atlanta Airline, si Carmelo Reyes Kitagawa. Pati na si Pugi, si Pulangi. Kenneth Pulangi. Kenneth Pulangi. Boy Pugi. Happy birthday sa imo, Tabi. Kenneth Pulangi, si dati tang technician ligyo. Asin na sa iba pang mga kababayan Ay, nag-birthday pa ngunyan. Ako kumplian nyo ngunyan. Si Trapits, birthday ngunyan. Ano lamang kitrapits? Kay Julieta Granada Sibulo. Bako ng Sibulo, kuya na Karinan. Karinan, yung malupit Julieta Granada Sibulo Karinan. Kalaba man kayan. Happy birthday sa imo, Trapits. Diyan sa kuyang, diyan sa may likod mi, happy birthday pinsan ko. Live na live sa Facebook mga tugang, ang BBS FM. Kumusta po, salamat kan permi pong pag-antabay di sa programa. Partner, shout out sa mga nag-aantabay. Ang niya na Lunes, Pebrero 16. Yan. Sa mga sa radyo lang po nagdadangog, kada ako itong mga parantabay na nagdadangog lang sa radyo. Diyan si Sir, kuyan, Jeffrey Nupia sa radyo lang yan, no? Yaon dyan ang radyo niya sa, nakabitay-bitay sa iyang bahay kubo dyan sa Libis, Santa Lucia, sa Magaraw, Camarines Sur, Maray na hapon, si Mami Dinsay nakaantabay sa to. And syempre si Joan Malaluan Imbralia, Katabangan Proper Ragay, nakaantabay man. Salamat Jo kan permi pag-antabay sa programa. Pati na si Ninang Doña Merly de la Vega, nag-aalok na magkakanda. Jerica Reforba, maray na pagkaunto po, Mama Darlene Serjetbo, perming nagdalawang po ngayon sa radyo, magpoon sa barito sa pagkaunto sagkod, pairanhiran sana. Hali po di siya sitio Housing 1 Zone 8. Anong barangay yan? Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Evangeline Pialago
Good afternoon, Ma'am Daryl. Happy Monday po. Happy lunchtime. Great man po si Lola Sinaida Midyarito. Kan Carolina. Happy 80. Nakabot sa 82. 82nd birthday today. Ano lamang? Di ba nakadumana kita kay Lola Sinaida Midyarito? Nakadya na kita itong sa Carolina na itong nag-ay kita sa Kakanyugan. Ayo. Pasiring duman. Happy birthday po kay Lola Zinaida Midyarito. Pamilya din itong ang panahon na kami ni Danny Kay, pero may kaming nagkakakandyan sa karihan sa... Nakikikakan ka mo. Nakikikampalan. Bako, pigpakakan. Bakong nakikipigpakakan kami. Diyan baga sa Carinderia section ka ito sa Merkado Publiko sa Irarom. Na iyaw ang paman nga ningunyan. May pwesto ka ito dyan sa Roan Midyarito. Ito pala, sa diyan tawon ninda. Midyarito. O maagi man kami kayan. Sa totoo lang, sagin man da kami maagi ni Danny Kay. Pero Sagin totoo. sagi pero maang ko yan. Alukon ka mo. Paalok, totoo. Dahil pamantali kami nagpamahaw. Di pala, ang totoo kaya, di pa ka mo nagbayad. Dahil nga ni, araw nga kayo ni, dahil gutom na ako boy, sabi man ni Danny Kay. Si Danny Kay na niya sa Radyo Agila, mus na ngeta. Lakaw-lakaw ngeta sa Carindera section. Di, lakaw-lakaw makina. Nahiling kami ni Sir Midyarito, itong may sadiri. Ayun, nakakakalaman ako dyan, pero nagbayad ako. Ngaya, madyan na ngaya ka mo, pamaw na ngaya, di na po. Mari na ngaya ka mo, utuhan na. Sagin-sagin. Nagkakana po kami, ay dai. Sagin-sagin ka mo, pabo-habo, pero talagang Madyan na ngaya, di. nagpapaalok lang ka mo. Utro na ngayon, nagrarisi ka, kalugi daw ngayon dyan, tapos maluwag na yung katong isang giniling, tapos may sabaw pa, di kakangkakang kami ni Danny. Mientras nagkakakan, hiring-hingan kami. Solve baga ngayon, boy. Salamat sa pamilya Midyarito. Happy birthday! Ayun, nakakakala ko dyan kay Midyarito. Lola Zinaida Midyarito kan Carolina sa iya pong ika-82 anyos na kumpleanyo niya na aldaw. Marais ko yan, saro sa maswerte si Lola, nakaabot sa 82, samantalang iba, 30 pa sana, ipigatake na sa puso. High blood na. Iba-ibaan sa tuyang kapaladan. Si, Dyan, partner, kuyan, shout out si pa. ang garo nagkakakalain nito mga gulay-gulay na mga na mga mabitamina, gulay na kalunggay, pero ngunyan kaya kung ano-ano na maluto lang ning masanlag lang makuha pa ning magic sarap. Kaya grabe kuya bibitsin na ning tuda. Kaya man pag edad ng 40 tudas. Nakakapalipot din nga ko yan. Kung saan sa imong shout out dyan, partner. Si may tagahanga kayo ni Walter Bartolome. Siwa bagay. Siwa. Gayon man talaga ang boses ni Ma'am Daryl. Lalo na ang aura. Ano na? Di ka nga na para ribo. Ano na lamang ano naman kita mag-aaratubangan sa isang sarong kwadradong mesa. Alamat kang kwadradong mesa mo diyan. Magsabi ka lang na umatik ini. Yan sa to yung mga nag-aantabay mo Wapa, diyan. si Mami Dinsay Rica Fort. Si Mami Dinsay. maray na Na uto. nagbabago ang sa iyang kakisigan, birilog. And syempre, si Kagawad Marcelo Capardo kang balagbag dyan sa Milaor, bro. Noy, maray na uto, salamat kan pero yung pag-antabay. Maray na uto po sa Barangay Council kan na Barangay Balagbag. Dyan sa Milaor, Camarines Sur. Ano daw ang istorya kaya na Kagawad pick-upod na balagbag? Ang sa indong bakit permi nakabalagbag? Ini wala ko yan na partner ining sarong lalaki sa Saudi Arabia, pinalayas duman sa barangay ninda sobrang kagwapuhan. Pinaalis sa Saudi Arabia huli sa sobrang gwapo. Ini ito Pinahali, dapat na pinahali ngarig na permisa na siyang pagpantasyan kan mga kababaihan. Pati mga lalaki nakakabarakla kaya pinhali. Ini ang naging isa sa pinakamalaking internet mysteries noon. Si Omar ay nasa isang cultural festival sa Riyadh nang lapitan siya ng mga religious police. Ang dahilan, maraming kababaihan ang nagkakagulo
para makakuha ng autograph at litrato kasama siya. Kumalat ang balita na literal siyang deported o pinalay sa bansa nila, baka daw makasama sa moralidad ng mga babae ang kanyang itsura. Pero kung itong kabisto ni Wa, si kabisto ni Wa na lalaki, magugustuhan ini Itong kabisto mo man na Oo. perming nag-iimbitar sa imo kung masain. Oo. Dahil dito, bigla siyang nawala sa radar sa Saudi Arabia. Lumipad patungong Canada. Kalaunan, inamin ni Umar sa isang interview na hindi naman siya pinalaya sa bansa. Hiniling lang sa kanya na umalis sa festival ng araw na yon dahil sa kaguluhan ng fans. Pero dahil laging viral ang maling balita, mas pinili niyang manahimik habang lumalaki ang kanyang kasikatan sa buong mundo. Kaya kung kung may gwapo ba sa lugar nyo, pinalayas din ba? Nakahiling ko partner ng picture ni Umar, talaga gwapo man Ay, ano man ang diferensya kang kagwapuhan niya sa di siya nag-artista. Ay, kung gwapo siya din, nag-artista. simple lang ang gusto niyang buhay, simple lang. Kaya lang problema, maski sa siya partner magduman, pigkakaribumbungan siya, nakapapapicture. Dahil sa tinatawan ng katuninungan, may makiblit, mapapicture, masilpi, halos duman sa festival partner, mayo na nagdalalan duman sa ibang mga palabas duman. Sa iyan na nakapokus ang mga tao. Kung magdigdi ka sa Pilipinas, bad arasud-asudang ka din, ka magngata-ngata, magpasiring Oo. digdi. Ay, may imbistado pati ako. Siguradong lips to lipson ka. Dahil na ito mag-iba sa baybas. Magawa, ba? tanggihan na yung mga barabaybas niya. Ay, tama pa picture nga ako kay Umar. Kaya, di ka lang mag-igdi. Tibaan magkagulo igdi ang mga kababadingan. Maray na utok, Pading Bong, Norby Bong magtanong, dyan sa Calabanga, Camarines Sur. Padi, ano lamang, sabi ba ni Pading Bong, magtimbre ka sa nangayang madita, ngarig makapreparar. Timbrihan mo na ngunyan. And syempre, sabi ni Bro Noy, dati po kang panahon kan mga happiness, kang mga hapon garo, yaon dyan ang checkpoint, kaya may balagbag. May nakabalagbag na barikada. Iba man ka itong aram kong nakabalagbag Bro Noy. Sabi nga ni kanino pakaraya daw ngita baralagbag na baga. Iba man. Yan mga kuyan, inapatan. Barangay inapatan sa Nabwa. Ayun na ang aramon mo. Ano ta inapod na barangay inapatan? Ako aram ko ang Hanawan, inapod na Hanawan, taka ito daa. Kumadug-kadug. Na malaboy, kaya pag abot na sa Hanawan, naghahanaw nin bitis. Ay, malupit ka man. Si Boy na tong nakaantabay daa. Boy na tong, kumusta na Boy na tong? Sabi ni Banji, Marina, ano lamang, di na kita. Anong gulayon, G, ang yaon niya sa panikwason? Anong gulayon dyan? Itong libre ha. Bakong bakal, libre. Dyan sa panikwason. Sakripisyo magtukad pa si rin dyan. Gusto ko na naman pati magkuaji ka itong pigo ko ako bagang masitas duman sa kagagapuan dyan sa dyan sa may sa Indo, duman salog. Ito mga nakadukot sa gapo, nakadukot sa kahoy na pigo ko akong masitas. Gusto ko na naman magkua dyan sa may lugar nindo. Kaya ilang, basta mag-imbitar ka mo ni Boy na tong, pasiring kami dyan. Basta bako lang na Martes sa Biyernes, may kaulangan ako kaya. Winning strange but true. Duman sa China partner. The father of the bride, lulutaban da itong lulutaban niya itong babae. Sa payo, asin man sa daghan, para sa pagpahiling na tugot siya luman sa pagpakasalkad sa iyang aki. Lulutaban sa payo. Sa China man, the bride, ang bride partner, itong babae, obligado siyang maghibi ng sarong oras sa sarong bulan, sa loob ng sarong bulan bago ang kasal. Sige siya naman ang hibi mo, maski kamayong lapat hibian, hibi ka sa naman na hibi. Sarong oras yan, aral daw sa laog ning sarong bulan. Diyan man sa Nigeria,
the prospective husband must pass a test from the bride family. Ay, kung ano pang mga palain-lain. Sabi ano? pati ni Ike, ni Enrique San Jose, sabi niya, agaro bisto ko man yan para hadok dyan sa San Agustin pag nabuburat. Bako man tabi ito, Ike. Bako sa San Agustin. Para hadok, garo nga bisto ko man tabi yan yut bo. Bako man ito. Nabuburat dyan sa, bisado ba ni si Ike? Siyaw rin naman kipading ato na so, arong nadakula naman ki Taili. Ayo. Si mga kaibahan rin naman sa jeep. Kumusta na lang si mga kuyang tabi ay si mga pag-iribat, mga dabarkads sa dyan. Sa karnihan ni Pading Ato. And syempre sa mga taga duman sa ano nga na ito, so, San Francisco sa Bawa. Bawa ka naman, Camarines Sur, maray na hapon po. Sir Jeff Pernupia nakaantabay sa tuyang programa mo niyan. Iya pa ha, ang mga unusual but real marriage tradition. Mga tradition ini partner ano. Sa Africa, kung bago ka mong kasal, kan sa imong jowa, ay ano masasabi mo ka partner kayo na ang sa imong ugangan niya, niya katayo din do pagturog. The mother-in-law, mataid sa indo, mag-agom, pakakasal nindo to their first night. Sa first night sa laman. Pwede man ikaw magpalis-lis, tiusan mo na yung gatol. First night man lang siguro. Igwa pa yung kuya. May mga certain reasons. Tiusan mo lang kuya mo sa Fiji partner, ang lalaki kakagaton kan sa iyang kuyan, kakagaton kan sa iyang maagom, tius-tiuson mo kagatay pakakasalin, ikaman magparalapang kaya lapang pa yan. Pasawa nagdadangog sa tuya si Kutmalong. Sabi ni Kutmalong. Tamang lagadi kami ni Choy ki Ate Dada. Oy, kumusta yan Ate Dada sa Tampak? Ayun sa Suwa, maray na hapon sa Indogabos. Nagdadangog kami. Nagdadalang pa sa FB Live si Choy. Maray na udto ki Janet. Dahil mo kaiba si Janet. Maray na udto sa Indogabos dyan ang tanpulots. Anong mga tanpulots? prinitos na Terapia. Puyo. Mga may mirapina dyan, tuyo bagan, tinapa. Yan sa indang isira garong udto, kundi nakaisip, may tada pa baga ngaya. Maray pa ngaya kayo ni... Pwedeng atakihon. Duman man sa Japan partner, iba man duman, pag ang sarong parabon, dahil napiglalamag kan mga tao, mga pulis na talaga kayan, paano nila adadakop kan mga pulis nasambit ng mga parabon? Ang ginigibo nila partner, imbis na lamagon, pigagapo ninda inining kuyan, orange paint ball. Itong makuyan. Pintura. Pintura para mamarkahan ang suspect sa paglamagkan mga autoridad. Kangaya ginapo kangaya duman sa sitio Burok-Musok. May pintura kangaya. Naghambon ka. Kaya madaling mabisto kan mga pulis ang mga parabon ta sila may marka na pintura color orange. Kung mauso man daw hindi Bueno, gana lang po kitang 8 minutos antes mag alauna nin hapon. Ate Ella, nanonood si Ate Ella, dahil mo big shout out. Ang tugang kong kuyan dahil nagsisingil utang. Basta sige sila ng utang. Sige sila naman ang release kaya palibas sa mag-iangian ng buhay, may mga negosyo. Kaya pag utang nit mo, release tulos yan. Dahil may pati nagsisingil. Dahil ako pinapagirumdum na ikangayit, gawa ngayon utang sa kuya. Ay dahil yan, bawal lang kaya ate ang magsingil. Duman man partner sa Kenya, sa Hoxik, Kenya, ay sa Nepal,
igwa duman na partner na pig-aapod na Kidney Village. Ano? Kidney Village. Haros ang gabos ng mga kalalakihan duman partner, sasaro na lang ang kidney. Saro na lang. Taluman, pinapabakal huli sa sobrang katiusan, masakit ang buhay, ipinapabakal ninda ang sa indang kidney. Isipin mo ang isang buong baryo kung saan halos lahat ng tao ay may iisang kidney. Nakakatakot pakinggan, pero totoo ini duman sa Hoksen, Nepal. Tinatawag pa nga itong Kidney Village dahil sa matinding kahirapan, maraming residente ang napilitang ibenta ang bahagi ng sariling katawan kapalit ng pangakong pera. Ang iba, umaasa sa pangakong magandang buhay pero nawi lang sa mas malalang problema sa kalusugan. Mas masakit, karamihan ay naloko o igwaman pa rin naman mga middleman partner. Kaya may ganap ka ng kidney. Pero fixer. Oo. Gusto mo nga inaantay, duwaman nga ang kidney mo. Maski nga asarot na lang, buhay ka kaya, tugot man ta, may tatanan siyang kwarta, babakalon, ano. Pero, iistapahon sinda, paka-opera lang, siguro makulong pa dahil nakapade pa nakakabuhat, itong pasyente, minadulag na. Paano ka makalamag ka itong sasarot na nga ng kidney mo? Dapat kaya, Bayad. bayad, inot bayad mo na. Kaya ako yan, mga middleman ang mga nagpapangana luman sa mga tao sa Nepal, yung kami na na ay pabakal ang kidney pero dahil man sinda pigbabayadan. Itong middleman na tiyata na ng kwarta kay itong mga nangaipon ng kidney, iistapahon man sinda. Kaya kahirak man kayo ng mga tao nila sa picture sarong barangay, puro may binaakan sa tagiliran, nasasaro ang kidney kan mga taong ini. Duman man partner sa kuyan, aram ini ni kuyan ni Junil, aram ini ni Kutmalong. Sa survey partner, sa ginibong survey igwang 4.8 billion individual ang may sadiri kan telepono na cellphone, pero 4.2 lang na bilyon ang may personal na sipilyo. Baka ang iba, igwa itong naghihinis nin sangakan bayawas, iba. Mas maraming tao sa mundo ang may cellphone kaysa sa mga toothbrush. Iyan, sigun sa survey, may 4.8 billion individual ang nagmamay-ari ng telepono, samantalang 4.2 billion lang ang igwang personal na sipilyo. Ay, pero ko yan, pag nakasarabatan mo garo yung mga taong ini, pag ngingisi sa emo, color yellow na. Iman, igwaman na. Color yellow na ang ipon. Dahil man, yan iba man, igwanin ko yan, itong naghihinis nin sangakang bayawas o kaya ito bagang bunot man da nga kang bunga. Itong bungang pigmamama, mga tugang itong bunga. O igwaman bagyan bunot-bunot. O ginigibo man iyan na sipilyo. Pagnusanos dyan sa ngipon nila nagkukulor yelo na. Ako kang aki pa sa totoo lang. Sanga kang bayawas ang ginagamit mi. Pagarayunan pati kami kayan kadto partner. Ako anin magayuno na sanga kang bayawas, tas gibuong kong panghinis. Nakasuksok lang yan dyan sa ato. Yan ang tuturutok ko no itong puro taganing mag-style sipilyo. Turutok-tokon mo itong puro, ngarigaro siya, barabras man da ngaya. Yun na yan. Umayo man problema kayan panghinis na araw gayo. Tayo man talaga to kang panahon. Mapamang katong toothbrush na araw mo niya na pagarayo na ng toothbrush ka, mamahal na pati. Gusto sabihin si Adan saka si Iba, ang toothbrush inda sa nganing bayawas. Dahil ko aram baka sa nganing apple. Aram mo, kang panahon. Maski ngunyan na po itong mga maarte lang kaya ang mga maarte maski magdiyan ka sa bukid, hindi ka makadaraning toothbrush, pwede ka makalinigan sa imong ipon. Yun na nga ni sinasabi ko, maghinis ka nin sangakan bayawas. Ay, itong bistado ko. Kuyan, talagang isinumpa niya sipilyo. Maski yan kuyan. Yung mga kuyan kan bayawas na yan. Ay, naganda na kaya siya. Hindi ko aram kung sa rabis na ganda. Talagang pagngingis. Ay,
kudkudon mo nga ang galo, pwedeng ipanira. Ano, makakakuyala, gadana, media na buhay ni, duman sa Rinconada, ay nagadana, si Rocky. Bueno. Bueno mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay sa agaliwat, pag-ibanan kita si Boyet Paleri. Alright, na salamat po sa mga nag-antabay sa tuya, sa mga dae inarabot kan sa tuyang shout out. Ay halat mo na ta may pigpapa-shout out si Kutmalong. Halat mo na Nel, madali lang. Day ko na hiling. Nain na ito. Maninood dyan ki Ate Dada, Bulima, Manay Iday, ki Choy, ki Walter Bartolome, and sa gabos nag-aantabay, syempre ki Kutmalong, Jonel Agagad, Bonafe. Sa lado technical, nakaibahan na po si Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas. Salamat po kan sa inyo pagantabay. Pero ayaw paglanganan, akong lapag inom, para pa kondisyon, kay bangin hitsun.